Kung magpapatuloy ka sa pagsisikap na ganyan, ikaw ang magiging pinakabatang propesor sa Charles. Ngunit, sa Pilipinas, doon ako pupunta. Isang babaeng malapit ng maging propesor sa Charles University ang tinalikuran ang lahat para sa pag-ibig at naglakbay patungong Pilipinas. Ang hadlang sa wika, malaking pagkakaiba sa kultura, at maging ang pagkalito sa kaisipan lahat ng pagsubok na ito ay hindi nakabali sa kanya. Sa halip pagkalipas ng 10 taon, nang sa wakas ay makabalik siya sa Czech Republic upang makita ang kanyang mga magulang, may nangyaring hindi niya inasahan. Ano ang nangyari? Halina't pakinggan ang kwentong ito. Ang simoy ng taglaga sa Prague ay humihip sa Vltava at sa aklatan ng Charles University. Sa loob, isang babae ang nakabaon sa pagbabasa ng mabibigat na aklat ng literatura. Siya si Eliska, isang tunay na Czech na mula pagkabata ay aklat na ang matalik na kaibigan. Noong elementarya, siya ang laging nangunguna sa klase. Noong high school, nagbabasa na siya ng mga gawaing pang-unibersidad. Pagpasok niya sa Charles University, lalo pang sumikat ang kanyang akademikong tagumpay. Nagtapos siya ng summa cum laude sa Department of Literature. Lubos siyang inirekomenda ng mga propesor na magpatuloy sa master's degree at pagkatapos ay matagumpay na natapos ang kanyang doctorate. Ang kanyang disertasyon sa larangan ng pananaliksik sa panitikang silangang Europa ay nakatanggap ng mataas na papuri sa buong akademya. Biro ng mga kasamahan, basta nandoon si Eliska, ang kanilang research office ay magiging pinakamahusay sa Europa. Nang makuha niya ang kanyang doctorate, isang maningning na kinabukasan ang naghihintay kay Eliska. Inalok siya ng posisyon bilang assistant professor sa Free University of Berlin sa Germany. Inimbita siya ng Sorbonne University sa France bilang researcher at maging ang Oxford University sa England ay nag-alok din sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay labis na ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanilang anak. Ang kanyang ama, si Milos, ay isang kilalang propesor ng kasaysayan sa Czech Republic. Ang kanyang ina, si Anna, naman ay isang mapagmahal na may bahay. Nakita nila ang kanilang anak na malapit ng maging bituin ng akademya sa Europa at punong-puno ang kanilang puso ng kasiyahan. Gayunpaman, ang buhay ni Eliska ay dumanas ng hindi inaasahang pagbabago noong taglagas ng 2013. Dumating sa Charles University ang ilang exchange students mula sa Pilipinas at isa sa kanila ay si Gabriel Gabreyes. Si Gab ay nag-major ng business management sa Pilipinas, ngunit punong-puno ng interes sa kultura ng Europa kaya siya nag-apply para sa exchange program sa Czech Republic. Ang kanilang pagkikita ay nagkataon lamang. Sa aklatan, nahihirapan si Gab sa isang aklat na nakasulat sa Czech. Kusang lumapit si Eliska upang tumulong. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Eliska sa Ingles. Nang itaas ni Gab ang kanyang ulo at nakita ang ginintuang buhok na babaeng Czech, siya ay natigilan. Isang Asyano na gaya niya ay hindi makapaniwala na may isang napakagandang babaeng Czech ang kusang makikipag-usap sa kanya. Salamat sa iyo. Ang wikang Czech ay napakahirap talaga, sagot ni Gab sa mahinang Ingles. Mula noon, madalas na silang nagkikita sa aklatan. Tinuturuan ni Eliska si Gab ng Czech at ipinakikilala naman ni Gab kay Eliska ang kultura ng Pilipinas. Sa simula, isa lang itong simpleng palitan ng wika, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng malalim na impresyon sa isa't isa. Naakit si Gab sa malawak na kaalaman at mainit na pagkatao ni Eliska, lalo na sa kanyang kasigasigan kapag tinatalakay niya ang kanyang pananaliksik. Si Eliska naman ay naantig sa pagiging seryoso ni Gab at sa kanyang pagpapahalaga sa pamilya. Linggo-linggo tinatawagan ni Gab ang kanyang mga magulang sa Pilipinas upang magbalita. Nagtatrabaho rin siya ng part-time sa Czech Republic para sa matrikula ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi naging madali ang kanilang relasyon. Ang pagkakaiba sa kultura ay mas malaki kaysa sa inaakala. Si Eliska ay sanay sa individualismo at malayang kultura ng Europa, samantalang si Gab ay lumaki sa kulturang Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya at kaayusan ng nakatatanda. Isang araw, inanyayahan ni Eliska si Gab at ang mga kaibigan nito na pumunta sa isang nightclub. Magalang siyang tumanggi. Paumanhin, hindi ako masyadong pumupunta sa ganoong lugar. Medyo nalungkot si Eliska, pakiramdam niya ay tinanggihan siya. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang hindi lang talaga gusto ni Gab ang maingay na kapaligiran. Mas gusto niyang mag-usap sa isang tahimik na coffee shop o parke. Sa paglutas ng isang maliit na di pagkakaunawaan, lalo silang napalapit sa isa't isa.
Nang magkasama sina Eliska at Gab, naramdaman ni Eliska ang isang kapayapaan na hindi niya pa nararamdaman kailanman, na parang maaari niyang itabi ang lahat ng pag-aalala sa mundo at mag-enjoy lang sa presensya ng isa't isa. Nakahanap din si Gab ng pakiramdam na nirerespeto sa tabi ni Eliska, hindi bilang isang estudyante o asyano kundi bilang isang buong tao. Dumating ang taglamig at matatapos na ang palugit ni Gab bilang exchange student. Alam nilang dalawa na ang kanilang damdamin ay higit pa sa simpleng paghanga. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Kailangang bumalik si Gab sa Pilipinas. At naghihintay naman kay Eliska ang mga imbitasyon sa pagtuturo sa iba't ibang lugar sa Europa. Pag-uwi ni Gab sa Pilipinas, tila walang pinag-iba ang buhay ni Eliska sa pang-ibabaw. Nag-aaral pa rin sa aklatan at nagsusulat ng disertasyon, ngunit laging nasa isip niya si Gab. Tuwing nakikita niya ang upuan sa aklatan na minsan ay inupuan ni Gab, nakararamdam siya ng kalungkutan. Nag-uugnayan sila sa pamamagitan ng email at instant messaging. Bagamat mahirap makipag-usap ng real-time dahil sa time difference, ibinabahagi nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay na nagpapalapit sa kanila. Ibinahagi ni Gab kay Eliska ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kanyang trabaho sa kumpanya, ang oras kasama ang pamilya at ang mga lakad kasama ang mga kaibigan. Walang pinalampas na maliit na detalye. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ni Gab, unti-unting nakilala ni Eliska ang Pilipinas. Lalo siyang naantig sa paraan ni Gab ng paggalang sa kanyang mga magulang. Nakipag-lunch ako kay mama ngayon. Binilhan ko siya ng paborito niyang mangga. Napakasaya niya. Napangiti si Eliska tuwing nababasa ang mensahe ni Gab. Sa kabilang banda, matindi ang inaasahan kay Eliska. Ang Free University of Berlin ay nagmamadali sa kanya na magdesisyon tungkol sa posisyon ng assistant professor. Naghihintay din ang Sorbonne University sa kanyang sagot tungkol sa posisyon ng researcher. Inakala ng kanyang mga magulang na ang ganoong pagkakataon ay hindi na babalik, kaya gusto nilang magdesisyon siya sa lalong madaling panahon. Ang kanyang ama, si Milos, ay laging nagsasabi, "Eliska, ikaw ang ipinagmamalaki ng ating pamilya. Napakaganda kung magiging professor ka sa Berlin o Paris." Bagamat gusto rin ng kanyang ina, si Ana, na magtagumpay ang kanyang anak, napansin niyang tila malalim ang iniisip ni Eliska kamakailan. Madalas kang nakaupo sa harap ng computer hanggang hating gabi. Hindi lang yan para sa pananaliksik, hindi ba? May pag-aalalang tanong ng kanyang ina. Sa sandaling ito, nakatanggap si Eliska ng isang espesyal na email mula kay Gab. "Eliska, mahal na mahal kita. Kahit magkaiba ang kultura at magkaiba ang wika, naniniwala akong malalampasan natin ang anumang hirap basta't magkasama tayo. Pwede mo ba akong pakasalan?" Matagal na nakatulala si Eliska matapos basahin ang mensahe. Ang tuwa at pagkalito ay sabay na bumalot sa kanya. Lubos niyang naramdaman ang pagiging tapat ni Gab, ngunit ang kasal ay hindi lang desisyon ng damdamin. Sa sumunod na ilang araw, naging malalim ang pag-iisip ni Eliska. Sa isang banda ay ang maningning na kinabukasan ng isang akademiko. Sa kabilang banda naman ay ang masayang pamilya, kasama ang minamahal. Maingat siyang humingi ng payo sa kanyang mga kaibigan, ngunit karamihan sa kanila ay sumalungat. "Nabaliw ka na ba? Tatalikuran mo ang pagiging propesor para lang pumunta sa Asia?" Mariing tumutol ang kaibigan niyang si Katerina. "Eliska, mag-isip ka. Gaano karami ang isinakripisyo mo para rito? May saysay ba na iwanan mo ang lahat at pumunta sa isang hindi pamilyar na bansa? Maganda ang pag-ibig pero maging makatotohanan ka. Paano ka mabubuhay sa isang lugar na hindi mo alam ang wika at lubos na magkaiba ang kultura?" Ngunit ang puso ni Eliska ay nakahilig na. Sa pagbabalik tanaw sa mga sandali nila ni Gab, naintindihan niya kung ano ang tunay na kaligayahan. Kahit maging pinakamatagumpay siyang akademiko, kung wala naman ang taong mahal niya sa kanyang tabi, ano ang saysay ng tagumpay na iyon? Nang magtapat siya sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang relasyon kay Gab at sa plano nilang magpakasal, kalahati sa inaasahan niya ang kanilang reaksyon matindi. Mariing tumutol ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay natulala. "Eliska, balak mong isuko ang lahat ng inipon mo hanggang ngayon? Alam mo ba talaga kung anong uri ng bansa ang Pilipinas?" Napakalakas ng pagtutol ng kanyang ama. "Ang anak ko ay maaring maging top scholar sa Europa, pero isusuko niya ito para sa isang maliit na bansa sa Asia? May saysay ba iyon? Kung mahal ka talaga ng lalaking iyon, dapat siya ang pumunta at manirahan dito sa Czech Republic, hindi ba?" Inulit ng kanyang ama ang parehong mga salita araw-araw. Sinisikap na kumbinsihin si Eliska, ngunit hindi natinag ang determinasyon ni Eliska.
Sa halip, habang tumatagal, lalo siyang nangungulila at lumalalim ang kanyang pagmamahal kay Gab. Sa huli, naglakas loob si Eliska na sagutin si Gab. Gab, mahal din kita. Iiwanan ko ang lahat at pupuntahan kita sa Pilipinas. Noong tagsibol ng 2014, sumakay si Eliska sa eroplano patungong Pilipinas. Sa mahigit 13 oras na mahabang biyahe, magkahalong pananabik at kaba ang nararamdaman niya. Ilang daang beses siyang nagtanong sa sarili kung tama ba ang desisyong ito. Habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, naisip ni Eliska ang lahat ng iniwan niya sa Czech Republic. Pagdating sa Mactangen Cebu International Airport MCIA, ang una niyang impresyon ay ang asyanong amoy, ingay, at kapaligiran na punong-puno ng Bisaya at Tagalog, lubos na kakaiba sa Czech Republic na nagpatulala kay Eliska. Sinalubong siya ni Gab, ngunit ang Gab na nakita niya sa airport ay tila naiiba kaysa noong nasa Czech Republic. Mas nagpakita siya ng kumpiyansa sa Pilipinas. Eliska, dumating ka talaga, ang unang sinabi ni Gab. Matagal silang nagkatinginan sa airport. Nakakakilig ang sandali ng kanilang pagkikita pagkatapos ng ilang buwang paghihiwalay, ngunit naramdaman din niya ang katotohanan na nagsisimula pa lang ang lahat. Ang bahay ng pamilya ni Gab ay nasa isang tahimik na bayan sa Cebu. Mga 2 oras ang biyahe mula sa airport. Pagdating ni Eliska, buong pamilya ng biyenan niya ay lumabas para sumalubong. Aling Maria, ang kanyang biyenan, ay hinawakan ang kamay ni Eliska. Ang layo ng pinanggalingan mo. Napagod ka, sabi niya. Bagamat halos hindi naintindihan ni Eliska ang Tagalog, ramdam niya ang init ng damdamin. Si Mang Pedro, ang kanyang biyenan, ay isang tahimik na tao, ngunit magalang siyang bumati kay Eliska at sinabi sa mahinang Ingles, "Salamat at naging bahagi ka ng aming pamilya." Bagamat hindi fluent ang Ingles, malinaw ang pagiging tapat niya. Si Ate Julia, ang nakababatang kapatid ni Gab, ay nag-major ng Ingles sa universidad, kaya malaki ang naitulong niya sa komunikasyon ni Eliska. Ngunit ang unang hapunan ay isang malaking pagsubok para kay Eliska. May higit sa 10 uri ng ulam sa mesa. Hindi niya alam kung saan magsisimula o paano kumain. Ang matapang na amoy ng bagoong fermented fish paste ay nagpataka sa kanya. Nahihirapan din siyang gumamit ng kutsara at tinidor sa iba't ibang ulam, bagamat pinaghandaan siya ng pamilya ng biyenan ng chopsticks dahil akala nila ay mas sanay siya sa asyano. Ngunit pakiramdam ni Eliska ay sobra siyang pinagbigyan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Gab na nag-aalala. Ngumiti si Eliska at sumagot, "Ayos lang ako." Ngunit sa loob niya, lumabas ang tanong, "Kaya ko ba talagang umangkop dito?" Nang gabing iyon, matagal silang nagkasama ni Gab. "Kumusta? Mababait naman ang pamilya ko, hindi ba?" tanong ni Gab. Sumagot si Eliska, "Lahat sila ay mababait na tao." Ngunit nag-iba ang tono niya. "Bakit? Anong problema?" Muling tanong ni Gab. Nagtapat si Eliska tungkol sa kanyang takot. "Hindi ko alam ang wika at masyadong magkaibang kultura. Magiging masaya ba talaga ako dito?" Hinawakan ni Gab ang kamay ni Eliska. "Kailangan lang ng oras. Noong una akong pumunta sa Czech Republic, hindi rin ako sanay. Pero dahan-dahan, nasanay ako. Dito, tiyak na makakaya mo rin." Nangako siya, "Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala." Pagkalipas ng 1 buwan, idinaos ang kasal. Hindi nakadalo ang pamilya ni Eliska sa Czech Republic dahil sa layo, kaya nagpadala sila ng pagbati sa pamamagitan ng video call. Ang ina ni Eliska ay umiiyak habang pinapayuhan ang kanyang anak na maging masaya. Ang kanyang ama, bagamat medyo hindi pa rin nasiyahan ang ekspresyon, hindi nakalimutan na sabihing mag-ingat siya sa kanyang kalusugan. Ang kasal sa Pilipinas ay isa pang culture shock para kay Eliska. Lubos na naiiba ito sa kasal sa Czech Republic. Ang pagsusuot ng Filipiniana barot saya, ang pagdalo sa napakaraming bisita, at ang pagbati ng may pagmamano sa mga nakatatanda lahat ay bago at nakakailang. Ngunit nang suotin ni Eliska ang Filipiniana na pinaghandaan ng pamilya ni Gab at tumingin siya sa salamin, naramdaman niya ang matinding emosyon. "Ang ganda mo talaga, ate," sabi ni Julia. Naramdaman niya ang tapat na pagtanggap. Ang bagong kasal ay nanirahan sa isang maliit na apartment na inihanda ni Gab. Maliit ito kumpara sa malaking bahay nila sa Czech Republic, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Habang inikot ni Eliska ang kwarto, naramdaman niya na mula ngayon, ito na ang aming tahanan. Ngunit ang katotohanan ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Bihira si Gab sa bahay sa araw dahil abala sa trabaho. Kailangang mag-aral mag-isa si Eliska ng Tagalog, Bisaya at ng kulturang Pilipino.
Sa simula, ang pagpunta lang sa palengke ay isang malaking pakikipagsapalaran. Matagal siyang naglalakad sa supermarket dahil hindi niya maintindihan ang mga pangalan ng produkto sa Tagalog. Lalo siyang nahirapan kapag may anunsyo mula sa apartment management na hindi niya maintindihan. Isang araw, dahil hindi niya nabasa ang abiso tungkol sa water interruption, nataranta siya nang biglang mawalan ng tubig. Sa sandaling iyon, tinulungan siya ng kapitbahay na maunawaan ang sitwasyon. Halos umiyak si Eliska sa kabaitan ng ginang na iyon. Ang unang taglamig matapos ang kasal, naranasan ni Eliska ang lamig sa Pilipinas. Bagamat malamig din sa Czech Republic, iba ang pakiramdam ng basang lamig at tagos sa butong hangin dito. Nahirapan din siyang masanay sa air conditioning system ng apartment. Sa panahong iyon, nagbuntis si Eliska sa kanilang unang anak. Ito ay isang magandang balita, ngunit may kasama ring pag-aalala. Kailangang magpatingin sa ospital sa Tagalog, Bisaya at kailangan niyang sundin ang Filipino diet habang nagbubuntis. Lahat ay nagdulot ng stress sa kanya. Kailangang mag-absent si Gab sa trabaho upang samahan siya sa obgyn dahil hindi niya maintindihan ang paliwanag ng doktor. Lubos na natuwa ang kanyang biyenan, si Aling Maria, sa pagbubuntis ni Eliska at gusto siyang tulungan sa lahat ng paraan. Ngunit para kay Eliska, minsan ito ay nagiging pasanin din. Ang mga tradisyon sa pagkain ng buntis sa Pilipinas ay lubhang naiiba sa Czech Republic. Kapag buntis, huwag kang kumain ng malamig, sabi ng kanyang biyenan. Nagtanong si Eliska kung bakit, ngunit dahil sa hadlang sa wika, tumango na lang siya. Ang pinakamahirap para kay Eliska sa panahon ng pagbubuntis ay ang kalungkutan. Abadala si Gab sa trabaho. Walang tao sa paligid na mapagsasabihan niya ng kanyang damdamin. Mahirap din ang makipag-ugnayan sa pamilya niya sa Czech Republic dahil sa time difference, lalo na nang matindi ang paglilihi. Ang pinaka-nag-aalala kay Eliska ay ang kanyang biyenan. Bagamat hindi sila nagkakaunawaan sa wika, alam ni Aling Maria ang nararamdaman ng kanyang manugang higit kaninuman. Isang araw nakita niya si Eliska na nakatulala sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at hinaplos ang kanyang likod. Bagamat hindi nag-usap, ang init ng kamay na iyon ay nagpaiyak kay Eliska. Nang isilang ang kanilang panganay na lalaki, si Gabriel Jr., naramdaman ni Eliska ang tunay na kaligayahan sa Pilipinas. Habang tinitingnan niya ang maliit at kaibig-ibig na sanggol, naisip niya, ngayon, isa na talaga akong mamamayan ng bansang ito. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang mga bagong alalahanin sa parenting. Ang paraan ng pagpapalaki, ang paghahanda ng baby food, ang mga bakuna lahat ay naiiba sa Czech Republic. Lalo na ang confinement period katumbas ng month-long recovery o postpartum period ay isang bagong karanasan para kay Eliska. Kailangang manatili sa bahay sa loob ng isang buwan at uminom ng sabaw, nilaga soup araw-araw. Hindi niya maintindihan. Sa Czech Republic, bumabalik sa normal ang buhay pagkalipas lang ng isang linggo. Nararamdaman niyang masyadong mahigpit ang kultura ng postpartum care sa Pilipinas. Naiinip na ako. Gusto kong lumabas at maglakad, sabi niya kay Gab. Sumagot si Gab, para yan sa kalusugan mo. Pakiusap, intindihin mo. Araw-araw nagluluto si Aling Maria ng sabaw, nilaga para sa postpartum care ni Eliska. Sa simula, naramdaman niyang masyadong malinamnam ito, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nasanay sa lasa. At nang naintindihan niya ang pagmamahal na inilalagay ni Aling Maria sa paghahanda nito, nagsimula si Eliska na dahan-dahang tanggapin ang kulturang Pilipino. Sa proseso ng pagpapalaki ng anak, nagdesisyon si Eliska na pag-aaralan niya ng mas seryoso ang Tagalog-Bisaya. Kung hindi ako matututo ng wika, kapag lumaki na si Junior at nag-aral na, baka maging pabigat ako sa kanya. Kaya, tuwing natutulog ang bata, binubuksan niya ang kanyang mga aklat-aralin sa Tagalog, Bisaya at nag-aaral. Ngunit hindi ito madali. Napakahirap na matuto ng bagong wika habang pagod sa pag-aalaga. Bukod pa rito, komplikado ang gramatika ng Tagalog at mahirap din ang sistema ng paggalang. Matagal bago niya naintindihan ang pagkakaiba ng po at opo. Isang araw, nakikipag-video call si Eliska sa kanyang ina sa Czech Republic. Mukhang pagod ka, sabi ng kanyang ina habang nakatingin sa screen. Nang marinig niya ang kanyang ina na nagsasabing maaari siyang bumalik anumang oras kung gusto niya, natigilan si Eliska. Naisip niyang bumalik talaga. Nang gabing iyon, nagtapat si Eliska kay Gab tungkol sa kanyang tunay na damdamin. Napakahirap talaga. Hindi ko alam ang wika, masyadong malaki ang pagkakaiba sa kultura at ang paraan ng pagpapalaki ay lubos na naiiba sa Czech Republic. Nalilito ako.
Nakinig si Gab sa sinabi ni Eliska at nakaramdam ng pagkasala. Naintindihan niyang natural lang ang lahat para sa kanya dahil ipinanganak at lumaki siya sa Pilipinas. Ngunit para kay Eliska, ang bawat araw ay isang bagong hamon. Paumanhin, dapat mas natulungan pa kita, sabi ni Gab habang hawak ang kamay ni Eliska. Mula ngayon, babawasan ko ang trabaho ko at mas madalas akong uuwi. At mag-aral tayo ng Tagalog, Bisaya ng magkasama. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Eliska nang marinig ang tapat na pangako ni Gab. Matapos ang isang taon, naging mas aktibo si Eliska sa pag-angkop sa buhay sa Pilipinas. Una siyang sumali sa klase ng Tagalog, Bisaya na inorganisa ng Multicultural Family Service Center ng komunidad. Sa simula, nag-aatubili siya dahil wala siyang mapag-iwanan sa bata, ngunit sinabi ni Aling Maria, "Ako ang bahala kay Junior. Mag-aral ka ng walang alalahanin at aktibong tumulong." Sa klase ng Tagalog, nakilala ni Eliska ang ibang banyagang kababaihan na katulad niyang sitwasyon, si Ate Maria mula Vietnam, si Nena mula Russia, at si Jigmay mula Mongolia at iba pa. Sa simula, nahihiya sila sa isa't isa, ngunit sa paglipas ng panahon, natural na napalapit ang mga taong may parehong mga pag-aalala. "Ate, sa simula ba nahirapan ka rin sa Tagalog?" Tanong ni Ate Maria sa mahinang Tagalog. Ngumiti si Eliska at sumagot, "Mahirap pa rin ngayon." Ibinahagi nila ang kanilang mga hirap sa pag-aaral ng Tagalog at nagpalakasan sa isa't isa. Lalo na ang komplikadong sistema ng paggalang sa Pilipinas ay isang karaniwang problema para sa lahat ng dayuhan. Si Teacher Gina, ang guro sa klase ng Tagalog, ay napakabait at matiyaga. Dahan-dahan lang, ayos lang. Ang wika ay hindi natututunan sa isang araw. Lagi niyang pinapalakas ang loob nila, lalo na ang mahirap bigkasin na mga salitang may dipsanghal. Diyos, iyak. Individual siyang tinuturuan si Eliska. Pagkalipas ng mga 3 buwan sa klase ng Tagalog, malaki ang naging pagbabago sa kakayahan ni Eliska. Nakakaya na niyang makipag-usap sa pang-araw-araw na buhay. Nakakatanong na siya sa supermarket kung nasaan ang mga produkto. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakaroon niya ng kumpiyansa sa komunikasyon sa Tagalog, Bisaya. Sa panahong iyon, nagbuntis si Eliska sa kanilang pangalawang anak. Iba ito sa unang pagbubuntis. Mayroon na siyang kaunting kaalaman tungkol sa Filipino prenatal care system, kaya mas nagaanggaan ang kanyang loob. Nakakaya na rin niyang makipag-usap sa doktor sa simpleng Tagalog at nakakausap na rin niyang ibang buntis. Nang isilang ang kanilang pangalawang anak na babae, si Sienna, nagsimulang pumasok si Eliska sa lipunang Pilipino. Habang lumalaki ang mga bata, nagkaroon siya ng mas maraming oras at gusto niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Narinig niya na may maliit na karinderya, turo-turo eatery sa komunidad na naghahanap ng katulong. "Kaya mo ba?" nag-aalalang tanong ni Gab. "Hindi ka pa fluent sa Tagalog, hindi ba?" Ngunit matibay ang determinasyon ni Eliska. "Gusto kong subukan. Hindi ko mapapabuti ang Tagalog ko kung mananatili lang ako sa bahay. At gusto kong makakita at makipag-usap sa mga tao." Si Aling Linda, ang may-ari ng karinderya, ay nasa edad 60 at napakabait. "Tawagin mo na lang akong ate," sabi niya nang una niyang makita si Eliska. "Ay, ang ganda mo naman. At marunong ka na ring mag-Tagalog." Masayang sinalubong niya si Eliska. Bagamat hindi pa fluent ang Tagalog ni Eliska dahil sa mainit na pagpapalakas loob ni Aling Linda, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sa unang araw ng trabaho, kinabahan si Eliska, kaya hindi siya nakatulog mula hating gabi. "Kaya ko ba? Baka magkamali ako?" Punong-puno siya ng pag-aalala, ngunit pagdating niya sa karinderya at nakatanggap ng masayang pagbati mula kay Aling Linda, dahan-dahang gumaan ang kanyang pakiramdam. "Ngayon, maghugas ka muna ng plato. Tapos dahan-dahan nating kabisaduhin ang menu at matutong tumanggap ng order mula sa customer," sabi ni Aling Linda at itinuro niya ang lahat ng may kabaitan. Seryosong nagtala si Eliska at sumunod. Nang dumating ang unang customer, talagang kinabahan siya. "Mabuhay, maligayang pagdating." Bati ni Eliska ayon sa kanyang pinagpraktisan. Nagpakita ng kaunting pagtataka ang customer. Ang isang dayuhan na bumabati sa Tagalog ay tila bago sa kanila. Isang order ng adobo, pakiusap. Nang matanggap niyang order at naipasa ito sa kusina, nakaramdam si Eliska ng matinding tagumpay. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Ang ilang customer ay naiinip dahil hindi nila maintindihan ang mahinang Tagalog na Eliska. "Anong sinasabi mo? Hindi ka ba marunong magtagalog?" Napakasakit ng ganoong mga salita. Sa mga araw na iyon, naglalabas siya ng kanyang sama ng loob kay Gab pag-uwi.
Kung mahirap, wag mo na lang gawin, aliw ni Gab. Ngunit ayaw sumuko ni Eliska. Gusto kong subukan ulit. Gagaling din ako. Nang makita ni Gab ang katatagan ni Eliska, sinuportahan na lang niya ito. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang nasanay sa trabaho sa karinderya si Eliska at nagkaroon na rin siya ng mga suki. Mayroon namang mababait na nagtatanong, "Ate, taga saan ka?" Lalo na ang mga high school students sa malapit ay gusto si Eliska at tinatawag siyang Ate Check. Pagkalipas ng mga 6 na buwan sa karinderya, nagsimulang maging interesado si Eliska sa pagluluto. Hindi na lang basta tumutulong, kundi isa-isa na siyang tinuturuan ni Aling Linda ng mga paraan ng paggawa ng adobo sauce at batter para sa pritong ulam. Eliska, may talino ka talaga. May sense ka rin sa pagluluto, papuri ni Aling Linda. Labis na natuwa si Eliska nang marinig iyon. Lalo na ang Czech Filipino kinilaw o isang fusion dish na ginawa ni Eliska ay sikat sa mga customer. Pinagsama niya ang teknik ng marinating sa Czech at ang kakaibang lasa ng lutuing Pilipino. Ang sarap nitong kinilaw. Saan mo ito natutunan? Sa tuwing pinupuri siya ng mga customer, nagkakaroon ng kumpiyansa si Eliska. Ipinagmamalaki rin ni Aling Linda. Ang kinilaw na gawa ni Eliska namin ay espesyal, alam mo ba? Sa bahay, umangat din ang kasanayan ni Eliska sa pagluluto. Si Eliska, na sa simula ay hindi marunong magluto kahit instant noodles, ay nakakagawa na ngayon ng sinigang, adobo at kinilaw ng mahusay. Lalo na nang siya mismo ang naghanda ng baon ng mga bata. Sinabi ni Junior, ang baon ni Mama ang pinakamasarap. Labis siyang natuwa. Nagulat din si Gab sa pagbabago ng kanyang asawa. Hindi ko inakala na marunong ka palang magluto, Eliska. Madalas niyang hangaan. Lalo na ang Czech beef goulash na nilagyan ni Eliska ng siling labuyo para maging fusion dish ay naging paborito ni Gab. Napansin din ng pamilya ni Gab ang pagbabago ni Eliska. Sabi ni Aling Maria, ang manugang namin talagang naging Pilipina na. Puno siya ng kasiyahan. Biro naman ni Mang Pedro, para makakain ng luto ni Eliska, mas madalas akong pumupunta sa bahay namin. Nagpakita rin ng interes si Julia. Ate, turuan mo naman ako ng secret mo sa pagluluto. Ngunit isa pang hamon ang naghihintay kay Eliska. Sinabi ni Ate Maria, ang kaibigan niya sa klase ng Tagalog, na susubukan niya ang Filipino Language Proficiency Test katumbas ng HSK. Ate, sumama ka na rin. Tingnan natin kung gaano na tayo gumagaling sa Tagalog, pag-aya ni Ate Maria. Nagkaroon ng interes si Eliska sa mungkahi, ngunit hindi madali ang paghahanda para sa test. Bagamat nakakapag-usap na siya sa pang-araw-araw na buhay, kulang siya sa sistematikong kaalaman tulad ng gramatika at bokabularyo. Pagkatapos ng trabaho sa karinderya, pag-uwi ni Eliska at natulog na ang mga bata, nagbubukas siya ng mga aklat ng review sa Tagalog at nag-aaral hanggang hating gabi. Huwag mong pilitin masyado, nag-aalalang sabi ni Gab. Ngunit nagpakita ng determinasyon si Eliska. Gusto kong subukan. Gusto kong kumpirmahin kung gumaling na ba talaga ako sa Tagalog. Nang makita ang ganitong pananaw ni Eliska, sinuportahan na lang din siya ni Gab. Tuwing weekend, inaalagaan ni Gab ang mga bata upang makapag-aral si Eliska. Aktibo ring sinuportahan ni Aling Maria ang pag-aaral ni Eliska. Kapag nag-aaral ang manugang namin, ako na ang bahala sa mga bata. Huwag kang mag-alala, sabi niya, at naging matibay na suporta. Sa mainit na pag-aalaga ng pamilya ni Gab, mas nakapag-aral ng mabuti si Eliska. Sa wakas, dumating ang araw ng pagsusulit. Puno ng kaba si Eliska habang pumapasok sa testing center. Pakikinig, pagbasa, pagsusulat, tumagal ng 3 oras ang pagsusulit. Sa simula, kinabahan siya, ngunit dahan-dahan niyang naipakita ang kanyang kasanayan sa pag-aaral. Kumusta ang test? Tanong ni Ate Maria matapos ang pagsusulit. Nag-aalalang sagot ni Eliska. Hindi ko alam. Ginawa ko ang makakaya ko. Kailangang maghintay ng 1 buwan para sa resulta. Sa loob ng buwan na iyon, mas nag-aral ng husto si Eliska ng Tagalog. Gusto niyang magpatuloy na gumaling, anuman ang maging resulta. Nagpalakas loob din si Aling Linda. Anuman ang maging resulta ng test, sapat na ang ginawa mo. Sa wakas, dumating ang araw ng pagpapalabas ng resulta. Puno ng kaba si Eliska habang naglo-login sa website. Nang makita niya ang resulta na ipinapakita sa screen, nagulat siya. High Proficiency Level, katumbas ng HSK Level 5006. Ito ay isang napakagandang resulta para sa isang first-timer. Gab, nakapasa ako. Sigaw ni Eliska sa sobrang tuwa. Natuwa rin si Gab. Ang galing! Ang Eliska namin, Tagalog expert na ngayon. Pinalakpakan din ng mga bata ang kanilang ina. Nagbalita rin siya sa pamilya ni Gab. Sabi ni Aling Maria,
Ang manugang namin talagang napakagaling. Mas masipag pa sa mga Pilipino. Tuwang-tuwa rin si Mang Pedro. Si Eliska ang ipinagmamalaki ng aming pamilya. Nagkaroon din ng celebration party kasama ang mga kaibigan sa klase ng Tagalog. Nakapasa rin si Ate Maria sa B-level. Nagawa natin. Niyakap nila ang isa't isa bilang pagdiriwang na nakaantig sa ibang mga kaibigan. Matapos makapasa sa Filipino Language Proficiency Test, mas naging aktibo si Eliska sa pakikilahok sa lipunang Pilipino. Lalo na nang nag-aral na ang mga bata, sumali siya sa Parent-Teacher Association. Sa simula, na-pressure siyang makipag-usap sa ibang magulang, ngunit dahan-dahan siyang nasanay. Nang pumasok si Junior sa elementary school, dumalo si Eliska sa parent orientation. Mabuhay. Ako ang ina ni Junior, pagpapakilala niya. Medyo nagulat ang ibang magulang, ngunit mabilis naman siyang tinrato ng may kabaitan. Taga saan ka? Tanong nila. Nang sumagot si Eliska, taga Czech Republic po ako. Sinabi ng kausap, Czech Republic, wow, ang layo ng pinanggalingan mo na nagpapakita ng pag-aalala. Lalo na, mabilis silang naging malapit ni Ate Mary Grace, isang magulang ng kaklase. Sabi ni Ate Mary Grace, Eliska, ang galing mo talagang magtagalog. Tila mas magalang ka pa sa amin. Ibinahagi rin nila ang maraming usapin tungkol sa edukasyon ng mga bata. Kumusta ang edukasyon sa Czech Republic? Nang tanungin ni Ate Mary Grace, ipinaliwanag ni Eliska ang Czech education system. Sa Czech Republic, mas binibigyan ng halaga ang creativity ng bata. Bagamat hindi sila kasing dami ng nag-aaral sa Pilipinas, mas maraming gawain sa sining o palakasan. Sa pamamagitan ng ganoong pagpapalitan, mas naintindihan ng mga magulang si Eliska at naintindihan din ni Eliska ang kultura ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit minsan, nahihirapan pa rin siya dahil sa pagkakaiba sa kultura. Nang may nagmungkahi sa PTA meeting na manggolekta ng bayarin upang magbigay ng gift sa guro bilang pasasalamat, medyo nalito si Eliska. Sa Czech Republic, karaniwan lang ang magpasalamat sa guro ng individual. Ngunit naisip niya, ito ang paraan dito sa Pilipinas at natural niya itong tinanggap. Ang trabaho sa karinderya ay nagpatuloy din. Ngayon, kaya na ni Eliska na pamahalaan ang karinderya ng mag-isa. Kapag umalis si Aling Linda dahil sa personal na dahilan, sinasabi niya, Eliska, ikaw muna ang bahala sa tindahan ngayon at ipinagkakatiwala sa kanya. Lalo na, sikat sa mga customer ang mga menu na binuo ni Eliska. Ang Czech Filipino Tapsilog na pinagsama ang Czech sausage at Filipino tapa ay lalong nagustuhan ng mga young customer. Ang sarap nito! Paano mo naisip ito? Sa tuwing pinupuri siya, nakararamdam si Eliska ng matinding tagumpay. Nang makita si Eliska, humanga si Aling Linda. Eliska, talagang genius ka sa pagluluto. Sa tagal kong nagtitinda, hindi ko naisip ang ganoong creative menu. Ang kakaibang ideya ni Eliska ay nakatulong din sa pagtaas ng benta ng tindahan. Isang araw may reporter mula sa lokal na pahayagan na nagsabi na maghahanda sila ng feature story tungkol sa multicultural families at humingi ng interview kay Eliska. Sa simula, nag-aatubili siya. Kwalipikado ba ako? Ngunit dahil sa paghimok ni Aling Linda at ng mga tao sa paligid, nagdesisyon siyang tanggapin. Ano ang pinakamahirap sa buhay sa Pilipinas? Nang tanungin ng reporter, sumagot si Eliska, sa simula, ang wika at pagkakaiba sa kultura ang pinakamahirap. Ngunit sa tulong ng mga tao sa paligid, unti-unti ko itong nalampasan. Idinagdag pa niya, lubos kong naramdaman ang Filipino kindness at bayanihan. Nang lumabas ang report, naging celebrity si Eliska sa komunidad. Ay, ikaw yung Czech lady sa pahayagan. Nagsimulang makilala siya ng mga tao. Sinabi rin ng mga customer sa karinderya, nakita kita sa pahayagan, ang galing mo talaga, na nagpakita ng pag-aalala. Ngunit ang biglang atensyon ay nagbigay diin ng pasanin sa kanya. Gusto ko lang mamuhay ng simple, sabi niya kay Gab. Ngunit nagpalakas loob si Gab. Ibig sabihin, nagbigay ka ng magandang impluwensya sa maraming tao. Ipagmalaki mo yan. Sa panahong iyon, nakakuha si Eliska ng bagong pagkakataon. Inalok siya ng city government na maging mentor sa Multicultural Family Support Program. Kaya ko ba? Bagamat nag-aatubili, naisip niyang maganda kung makakatulong siya sa ibang dayuhang kababaihan na may parehong mga pag-aalala. Sa unang araw ng mentoring activity, puno ng kaba si Eliska habang bumibisita sa City Hall. Nagtipon doon ang mga kababaihan mula sa iba't ibang bansa, South Korea, China, Russia at BP. Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Eliska. Mula sa Czech Republic, pagpapakilala niya, lahat ay nakinig ng may interes. Ano ang secret mo sa pag-angkop sa buhay sa Pilipinas?
Nang marinig ang tanong, tapat na ibinahagi ni Eliska ang kanyang karanasan. Sa simula, talagang nahirapan ako. Maraming beses kong naisipang sumuko. Pero hindi ako sumuko. At sa pagpupursige ng paunti-unti, narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Lalo na, nang tanungin kung paano siya nag-aral ng Tagalog, ibinahagi niya ang mga konkretong paraan. Nagpunta ako sa klase ng Tagalog at nanood ako ng balita sa TV na may subtitle. Ang pinakamahalaga ay ang pagpupursige at ang madalas na pakikipag-usap sa mga lokal. Kahit magkamali, huwag kang mahiya at patuloy na sumubok, iyon ang mahalaga. Ang mentoring activity ni Eliska ay lalo pang naging aktibo. Tuwing Sabado, sa multicultural family gathering na ginaganap sa City Hall, nagbibigay si Eliska ng iba't ibang payo sa kanyang karanasan. Nagbibigay siya ng praktikal na impormasyon sa pamumuhay sa mga babaeng bagong dating sa Pilipinas at nagtuturo ng mga paraan upang lalo pang umunlad sa mga babaeng nag-aangkop na. Isang araw, humingi ng konsultasyon si Nena, na taga-Russia. Ate, hindi ko talaga masanay ang sarili ko sa lutuing Pilipino. Masyadong maanghang. Paano mo ginawa? Nang marinig ang tanong, ibinahagi ni Eliska ang kanyang karanasan. Sa simula, natatakot akong tumingin lang sa bagoong, pero unti-unti akong kumain at ngayon, pakiramdam ko ay may kulang kung wala iyon. Nagbigay din si Eliska ng mga konkretong paraan kay Nena. Sa simula, subukan mong hugasan ng bahagya ang bagoong bago kainin at unti-unting bawasan ang paghuhugas para masanay. Bukod pa rito, marami ring lutuing Pilipino na hindi maanghang. Subukan mong magsimula sa nilaga o pritong isda. Ang maingat na payo ni Eliska ay malaki ang naitulong sa iba pang kalahok. Sabi ni Ate Maria na taga-Vietnam, "Salamat sa iyo ate, sa unang pagkakataon, naubos ko ang sinigang." Nagpasalamat din si Lourdes na taga-Pilipinas Philam na bagong uwi. Ayon sa paraan na itinuro ni ate, nagustuhan ng biyenan ko. Hindi lang nagbibigay ng payo ang activity ni Eliska. Minsan, sumasama rin siya sa supermarket para magturo ng paraan ng pamimili ng pagkain. Sinasamahan din niya sila kapag may transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakatakot kung mag-isa, pero nakakagaan ng loob na kasama si ate. Sa tuwing naririnig niya ang ganoong mga salita, nakadarama si Eliska ng kabuluhan. Ang activity ni Eliska ay nagsimula ring mapansin sa lokal na komunidad. Personal siyang tinanggap ng mayor na nagsabing, "Isang huwarang gawain ang ginagawa mo bilang isang mamamayan. Ikaw ang ipinagmamalaki ng aming lungsod." At nagbigay ng pagpapalakas loob. Pinarangalan din siya bilang isang multicultural family support contributor. Sa araw ng parangal, dumalo si Eliska kasama ang kanyang pamilya. Sabi ni Gab, "Napaka-proud ko," habang nakatingin sa kanyang asawa ng may pagmamahal. Sabi rin ng mga bata, "Nag-award si Mama." Masaya kami. Dumalo rin ang pamilya ni Gab para magpalakpak kay Eliska. Lalo na naantig si Aling Maria. "Alam kong napakabuting tao ng manugang namin, pero nakakatuwa na kinikilala siya ng ganyan." Tuwang-tuwa rin si Mang Pedro. "Si Eliska ang ipinagmamalaki ng aming pamilya. Tila mas mahal pa niya ang Pilipinas kaysa sa mga Pilipino." Ngunit sa kabila ng abalang activity na ito, ang pinaka-pinapahalagahan ni Eliska ay ang kanyang pamilya. Ano man ang mangyari, naglalaan siya ng oras para makasama ang mga bata. Hindi rin niya pinalampas ang oras ng pakikipag-usap kay Gab. "Dahil sa pamilya ko, kaya ko nagagawa ang mga activity na ito," madalas niyang sinasabi. Lalo na, ang paglaki ng mga bata ang pinakamalaking kasiyahan ni Eliska. Si Junior, na nasa grade 3 na ngayon, ay nagsasabing, "Mama, turuan mo ko ng Czech." Ipinagmamalaki rin ni Shena sa kanyang mga kaibigan sa kindergarten. "Ang mama ko ay galing sa Czech Republic." Nang makita ang ganoong mga bata, nagkaroon si Eliska ng layunin na maging proud ang mga bata sa kultura ng dalawang bansa. Sa bahay, nagpapalitan siya ng Tagalog, Bisaya at Czech at minsan, naghahanda rin siya ng tradisyonal na lutuing Czech para sa kanila. Naapektuhan din si Gab ni Eliska at nagsimulang maging interesado sa kultura ng Czech Republic. Sabi niya, "Balang araw, gusto kong pumunta sa Czech Republic para makita ang mga magulang ni Eliska." Nagpapasalamat si Eliska sa ganoong damdamin ni Gab. Sa simula ng kanilang kasal, siya lang ang nagsisikap na umangkop sa kulturang Pilipino. Ngunit ngayon, nagsisikap din si Gab na intindihin ang kulturang Czech. Ang trabaho sa karinderya ay nagpatuloy din. Itinuturing na ngayon ni Aling Linda si Eliska na parang anak. "Eliska, dahil sa iyo, sumikat ang tindahan namin." Nagpasalamat siya. Sa katunayan, dahil sa word of mouth tungkol sa Filipina Czech's masarap na tapsilog, marami ang pumupunta mula sa malalayo.
Sa panahong iyon, nakatanggap si Eliska ng hindi inaasahang alok. Isang Czech company na gustong pumasok sa Pilipinas ang nag-alok sa kanya na maging translator at cultural consultant. Miss Eliska, malaking tulong sa amin ang pag-unawa mo sa kultura ng dalawang bansa, ang kanilang alok. Sa simula, nag-aatubili siya. Kaya ko ba ang ganoong trabaho? Ngunit sa pagpapalakas loob ni Gab at ng kanyang pamilya, nagdesisyon siyang subukan. Sabi ni Gab, ang lahat ng karanasan mo hanggang ngayon ay makakatulong na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa pagharap sa bagong hamon, sabay na nakaramdam si Eliska ng pananabik at kaba. Ngunit ang lahat ng karanasan niya sa Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng paniniwala na lalo siyang lumakas. Pakiramdam ko, kaya kong gawin ang lahat ngayon, nagkaroon siya ng kumpiyansa. Matapos simula ng bagong trabaho, naranasan ni Eliska ang isang ganap na naiibang mundo. Ang kanyang papel ay higit pa sa simpleng language translation sa pagitan ng mga Czech corporate personnel at Filipino corporate personnel. Nagpapaliwanag at nagko-coordinate siya ng mga pagkakaiba sa kultura. Sa simula, may stress, ngunit mabilis niyang nalaman na napakaangkop siya sa trabaho. Salamat kay Miss Eliska, naintindihan na namin ang kultura ng kumpanya ng Pilipinas. Nang nagpasalamat ang Czech businessman, nakaramdam si Eliska ng matinding tagumpay. Sa kabilang banda, nagpasalamat din ang Filipino personnel. Ang ganda na malaman namin kung paano nagtatrabaho ang Czech company. Lalo na, ang karanasan ni Eliska ay malaki ang naitulong sa pagpapaliwanag ng pagkakaiba sa kultura ng meetings. Sa Czech Republic, karaniwan lang ang malayang pagpapahayag ng opinyon habang nagmi-meeting. Ngunit sa Pilipinas, mas madalas na nirerespeto ang hierarchy at nagsasalita ng sunod-sunod. Nang ipaliwanag niya ito, naintindihan ng magkabilang panig, ganun pala. Sa trabahong ito, naramdaman ni Eliska ang sense of pride na hindi lang siya gumagamit ng dalawang wika kundi nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Ang lahat ng hirap at aral na naranasan ko nang dumating ako sa Pilipinas ay nakakatulong na ngayon sa ibang tao, naisip niya. Hindi madali ang pagsasabay ng trabaho sa karinderiya at ang bagong trabaho bilang consultant. Paumanhin, Ate Linda, masyado akong abala kamakailan, sabi niya. Anong dapat mong ikahiya? Proud ako na nagtatagumpay ka, sabi ni Aling Linda at nagbigay ng pagpapalakas loob, pumunta ka lang kapag may oras ka. Dahil sa mainit na pag-aalaga na ito, mas nakapagtrabaho ng husto si Eliska. Sa weekdays, gumagawa siya ng consultant work at sa weekend, nasa karinderya siya. Kinikilala siya sa dalawang larangan. Ang pinakamahalaga ay ang lahat ng kanyang karanasan sa loob ng 10 taon sa Pilipinas ay ginagamit niya sa isang makabuluhang paraan. Iyon ang pinakamalaking kasiyahan. Sa panahong iyon, dumanas si Eliska ng isang malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang kanyang pamilya sa Czech Republic. Nagbigay ng long leave ang kumpanya ni Gab. May bakasyon din ang mga bata. Buong pamilya ay makakabisita sa Czech Republic. Talaga bang pupunta tayo? Hindi pa rin makapaniwala si Eliska. Parang panaginip na makikita na niya ng personal ang kanyang mga magulang na nakikita lang niya sa video call sa loob ng 10 taon. Nagpakita rin ng pananabik at kaba si Gab. Makikita ko na rin sa wakas ang biyenan at biyenan ko. Sa paghahanda para sa pag-alis, maingat na pinili ni Eliska ang mga regalo para sa kanyang pamilya sa Czech Republic. Tradisyonal na tsaa sa Pilipinas, dried mangoes, siling labuyo chili paste, at iba pang pagkain, pati na rin ang Filipiniana at tradisyonal na handicrafts. Lalo na, espesyal niyang inimpake ang Czech-Filipino kinilaw at adobo sauce na gawa niya. Excited din ang mga bata na makita ang kanilang lolo at lola. Nag-practice si Junior ng Mahal Ko Kayo Lola sa Czech. Sinabi naman ni Sienna na gusto niyang isalin sa Czech ang isang Filipino folk song at kantahin para sa kanila. Punong-puno ng kuryosidad ang dalawang bata tungkol sa bayan ng kanilang ina. Aktibo ring sinuportahan ng pamilya ni Gab ang pag-uwi ni Eliska sa bayan. Sabi ni Aling Maria, maghahanda rin ako ng regalo para sa mga magulang ng manugang namin at naghanda siya ng tradisyonal na Filipino snacks at ginseng products. Ngumiti rin si Mang Pedro. Magdala ka ng isang bote ng tanduay ram at inumin ninyo ng tatay ni Eliska. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Sa MCIA, sumakay si Eliska sa eroplano nang may ganap na naiibang damdamin kaysa noong una siyang dumating sa Pilipinas 10 taon na ang nakakaraan. Noong una, punong-puno siya ng kaba at pag-aalala. Ngayon, punong-puno siya ng pananabik at kumpiyansa.
Ang lahat ng karanasan ko sa Pilipinas ay nagpatibay sa akin. Mama, kumusta sa Czech Republic? Nang tanungin ni Sienna, sumagot si Eliska, napakaganda at napakabuting lugar. Tiyak na magugustuhan ninyo. Mayroon din siyang kuryosidad at kaunting kaba sa kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa kanilang pamilya. Matapos ang 13 oras na biyahe, pagdating sa Prague Airport, huminga si Eliska ng hangin ng kanyang bayan. Naramdaman niya ang sariwang simoy, ngunit ang nakakapagtaka ay sa halip na ganap na makapagpahinga, pakiramdam niya ay naging bisita siya. Ang 10 taon ay ginawa si Eliska na isang Pilipina sa puso. Nang makita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa exit ng airport, umiyak si Eliska. Lubos na tumanda ang kanyang ina. Pumuti na rin ang buhok ng kanyang ama. Nang yakapin ng kanyang ina si Eliska, hindi nakapagsalita si Eliska ng matagal. Sila ang mga apo namin? Tuwang-tuwa ang lolo at lola nang makita sina Junior at Sienna na niyakap ng lola. Bagamat hindi sila nagkakaunawaan sa wika, hindi na kailangan ng salita ang pagmamahal ng dugo. Batiri ni Gab sa mahinang Czech, Dobrý den, tatinik a maminka. Magandang araw, tatay at nanay. Lubos na naantig ang mga magulang ni Eliska nang marinig ito. Ang muling pagkikita ni Eliska at ng kanyang pamilya sa Czech Republic ay napaka-emosyonal. Nagulat ang kanyang mga magulang sa pagbabago ni Eliska pagkatapos ng 10 taon. Ang anak namin nagkaroon ng ganoong kumpiyansa. Tuwang-tuwa sila, lalo na nang makita nila si Eliska na nakikipag-usap sa mga bata sa fluent na Tagalog-Bisaya, humanga sila. Ang galing! Detalyadong ikinuwento ni Eliska sa kanyang mga magulang ang kanyang 10 taon sa Pilipinas, ang unang hirap, ang pag-aaral ng Tagalog, ang trabaho sa karinderiya, ang mentoring activity, at ang bago niyang trabaho bilang consultant. Tapat niyang ikinuwento ang lahat ng karanasan. Habang nakikinig ang kanyang mga magulang sa kwento ng kanilang anak, minsan ay naiiyak sila at minsan ay nakakaramdam ng pride. Sa simula, labis akong nag-alala na pupunta ang anak ko sa ganoong kalayong bansa ng mag-isa. Hindi ko alam kung paano siya mamumuhay, sabi ng kanyang ina nang magtapat siya ng kanyang damdamin. Ngunit ngayon, mukhang tama ang desisyon mo. Masaya akong nakikita kang namumuhay ng ganoon kasaya sa Pilipinas, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay medyo awkward pa rin sa simula dahil naaalala niya ang pagtutol niya sa kasal ni Eliska 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang makipag-usap siya kay Gab at makita kung paano siya nag-aalaga sa kanyang mga apo, dahan-dahan siyang nagbukas ng puso. Lalo na labis siyang naantig nang makita si Gab na nagsisikap na mag-aral ng Czech. Nang ipakita ni Eliska ang lutuing Pilipino na gawa niya, nagulat ang kanyang mga magulang. Ito ba talaga ang gawa ng Eliska namin? Humanga sila matapos matikman ng adobo, sinigang at pansit. Lalo na, ang Czech Filipino kinilaw na may sariling recipe ni Eliska ay nagustuhan kahit ng kanyang mga magulang na hindi masyadong kumakain ng maanghang. Ang sarap nito. Nagbigay rin ng toast si Gab sa kanyang biyenan sa paraang Pilipino. Bagamat hindi fluent ang kanyang Czech, naantig ang ama ni Eliska nang makita ang masinop na paghahanda ni Gab. Hindi ko inakala na ang manugang ko ay ganoong magalang at nagpapahalaga sa pamilya, sabi niya. Ngayon lang niya tunay na kinilala ang desisyon ni Eliska. Ang sandaling lalong nakapag-iwan ng impresyon ay nang nagbigay galang si Junior sa kanyang lolo sa tradisyonal na pagmamano ng Pilipinas. Itinuro ni Eliska sa mga bata ang mga tradisyon na natutunan niya sa Pilipinas. Ang apo namin, napakagalang. Umiyak ang kanyang lolo. Sa loob ng 2 linggo sa Czech Republic, naglakbay si Eliska kasama ang kanyang pamilya sa lahat ng sulok ng kanyang bayan, ang parke kung saan siya naglalaro noong bata pa, ang eskwelahan kung saan siya nag-aral, ang universidad kung saan siya nag-research, at BP. Ipinakilala niya ang kanyang nakaraan sa mga bata at kay Gab. Dito nag-aral si Mama, sabi ng mga bata na nakadama ng kuryosidad. Ngunit ang nakakapagtaka ay habang nasa Czech Republic, nagsimulang makaramdam si Eliska ng pangungulila sa Pilipinas. Ang 10 taon sa Pilipinas ay ginawa na itong kanyang pangalawang bayan. Lalo na, naaalala niya ang kanyang mga kaibigan sa klase ng Tagalog at ang mga taong kasama niya sa mentoring activity. Naging Pilipina na talaga ako, naisip niya. Hindi na rin gaanong appealing ang lutuing Czech gaya ng dati. Ang lasa niya na nasanay sa lutuing Pilipino sa loob ng 10 taon ay nakaramdam na parang medyo plain ang lutuing Czech. Lalo siyang nangulila sa Czech Filipino kinilaw at sinigang. Sabi rin ni Gab, namimiss ko na rin ang lutuing Pilipino na nagpakita ng parehong damdamin. Ang mga bata, bagamat sa simula ay kuryoso, sa paglipas ng panahon, nagsimulang magtanong,
Kailan tayo babalik sa Pilipinas? Para sa mga bata na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, ang Pilipinas ang tunay nilang bayan. Mabait si Lolo at Lola Check, pero namimiss namin ang bahay namin sa Pilipinas at ang aming mga kaibigan. Nang umalis sila sa Czech Republic, ang pamamaalam sa airport, bagamat malungkot ay ganap na naiiba ang kapaligiran kaysa 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, hindi ito ang kaba na hindi nila alam kung kailan sila magkikita ulit, kundi ang pamamaalam na may paniniwala sa kaligayahan ng isa't isa. Sinabi ng mga magulang ni Eliska, panatag na kami. Si Eliska talagang masaya siyang namumuhay sa Pilipinas. Habang umiiyak, sabi ng kanyang ina, sa susunod, kami naman ang bibisita sa Pilipinas. Talaga po? Natuwa si Eliska. Kung pupunta po kayo sa Pilipinas, ipagluluto ko kayo ng napakaraming masarap na lutuing Pilipino. Ngumiti rin ang kanyang ama. Gusto kong makainuman ulit ng tanduay ram ang manugang ko. Sa eroplano pabalik sa Pilipinas, tiningnan ni Eliska ang nakalipas na 10 taon. Ipinagmamalaki niya ang sarili na isinuko niya ang lahat noong bata pa, pumunta sa isang hindi pamilyar na bansa at lumikha ng isang bagong buhay doon. Nakayanan niya ang lahat ng hirap ang hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, kalungkutan at narating ang kinalalagyan niya ngayon. Lubos akong proud. Pagdating sa MCIA, naisip ni Eliska, nasa bahay na ako. Ang Pilipinas ay naging tunay na bayanan niya ngayon. Sinalubong sila ng pamilya ni Gab. Kumusta? Ayos ba ang mga magulang mo sa Czech Republic? Nagtanong sila ng may pag-aalala. Masaya sila. At sabi nila, bibisita sila sa Pilipinas sa susunod, sagot ni Eliska. Sabi ni Aling Maria, talaga? Kailangan nating paghandaan ng husto ang pagbisita nila at nagsimula na siyang magplano. Ang ganoong mainit na reaksyon ay nagparamdam ulit kay Eliska na napakaswerte niya na maging miyembro ng pamilyang ito. Pag-uwi sa bahay, habang inaayos ni Eliska ang mga litrato na kinunan sa Czech Republic, nag-usap sila ni Gab. Napakagandang biyahe. Lalo na, masaya ako na kinilala na ng mga magulang ko ang pamilya natin. Sumagot si Gab, ako rin. Labis akong naantig. Ngayon, sa wakas, naramdaman kong naging tunay na pamilya na tayo. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Eliska sa kanilang bahay sa Pilipinas. Ang 2 linggo sa Czech Republic ay talagang makabuluhan, ngunit ang Pilipinas pa rin ang pinakakomportable. Ang 10 taon ay ginawa si Eliska na isang ganap na naiibang tao. Mga kaibigan, narinig ninyo ang nakakaantig na kwento ni Eliska na taga Czech Republic at ang kanyang paninirahan sa Pilipinas. Ito ay isang magandang bunga na nilikha ng pag-ibig, tiyaga at ng mainit na pag-aalala ng mga tao sa paligid. Kung mayroon din kayong ganoong nakakaantig na kwento, maligayang ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig.